Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Wilfredo Garrido. Isa sa mga paborito kong social media influencer sa Facebook, Dahil binabanatan niya both Marcos and Duterte. Basta masama para sa taong bayan, wala siyang sinasanto. So ito, binanatan niya si dating Finance Secretary Ralph Recto na ngayon ay Executive Secretary niya. Sabi, after Recto's raid on PhilHealth, is your money in the bank safe? Of little note, in the Supreme Court decision restoring 60 billion purloined by Recto from PhilHealth is the even bigger amount he took out from the Philippine Deposit Insurance Corporation, 107 billion. PDIC is the institution that insures your bank deposit up to 1 million. It has been hollowed out by money-grabbing Recto. Ito, reklamo ng mga may pera sa bangko na nangangamba sila. Kasi ang laki yung nawala, yung 107 billion sa Philippine Deposit Insurance Corporation. Paano kung may nangyari sa bangko? Kung walang reserve fund ang PDIC, wala siyang ibabayad. Insurance yan eh. So at least kung meron kang, say, 1 million na bankrupt yung bangko, ang PDIC, at least may ibibigay sa iyo na 1 million. Kasi may pundo siya. Ngayon, tinanggalan ng 107 billion. Mas malaki pa, halos doble sa PhilHealth. Lahat yan kagagawa ni Finance Secretary Recto. Just as important as health insurance is also financial insurance. In the event of a bank run or bankrupt, you might get nothing out of your savings because PDIC has nothing in reserve. The High Court said nothing about making PDIC whole again. Yun ang masakit. PhilHealth lang ang binapabalik. Paano yung mas malaking amount, 107 billion? I don't know, wala na man atang nagsampa ng kaso na ibalik ang 107 billion. Kaya, wala pa rin. Kulang pa rin eh. Something must be done. Sana itong 107. Anyway ako, kakaunti naman ang pera ko sa bangko. Kailang, paano yung kababayan natin na pinaghirapan nila yung pera, isinave sa bangko? Dapat may insurance. Paano kaya ito maibalik? This is the problem. Ito. Binanatan niya na si Recto. This is a problem appointing a college slacker. Slacker, yung mahina. College slacker finance secretary. For a long time, Recto has sold himself as an economist when he only has a mundane commerce degree from LaSalle, which he obtained after 7 years carousing in college, later parlaying the halo of a Recto name with the glamour of Vilma Santos to gain electoral successes he didn't deserve. Nababasa ko ngayon, economist daw siya. Ngayon ko lang nalaman na 7 years siya sa college. Ano ba yan? Anong ibig sabihin? Kung sa isang estudyante, 7 taon siya bago makatapos ng degree. Talagang slacker. Pabanjing-banjing. So, I don't know kung anong isasagot ni I.S. Recto itong birada sa kanya na wala siyang ibang credential sa pagiging economist maliban sa commerce degree. Hindi naman yun sapat. Ang dami namang may commerce degree yan. Paano ka maging economist? Kaya, sayang, medyo, tingin ko lang ako, matino yung si
dating Finance Secretary Jokno, okay ako nun. Kasi kumukontra siya sa mga hindi magandang palisiyan ng Marcos administration. Kagaya yung pagbaba ng presyo ng bigas, yung price cap, ayaw niya yun. Marami pa siyang kinokontra, kaya ayun, malis na lang siya. Itong ipinalit, college slacker pala na 7 years bago nakatapos ng degree. Tapos siya na yung nagmaniobra diyan sa mga pera kung saan nila kinuha para lang mapunduhan ang mga flood control projects. Grabe, no? Ito. Now, here we are holding the empty bag ripped off by flood control scammers screwed by Recto. Ito yung last statement niya dito ako na atrako. There's a special place in Bilibid for people like Recto, Ralph Recto. So, sino yung nagsabi? Supreme Court Justice, ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio. Itong si Recto, pwedeng sampahan ng plunder at saka technical malversation. Sana may gumalaw. Sana may parang may hamon ata. May nabasa kong post, hinahamon ni Professor Malutikia si Justice Carpio para sampahan niya ng kaso itong si Recto. Kasi si Pangulong Marcos Sr., ang pagkakalam ko, may immunity, hindi mo pa pwedeng sampahan ngayon. After his term yan, baka pwede na. So, sino ang mananagot? Sino ang ikukulong? Mga ano lang ba? Mga kontraktor lang? Mga DPWH officials? Okay naman, dahil may kasalanan sila. Kailang mga malilit na isda lang. Dapat itong mga nasa taas, yung mga utak o mga implementor, yung mga gumagalaw nasa taas. Kasi itong mga kontraktor nasa baba, DPWH. Pag hindi pinunduhan yung mga flood control projects, walang korupsyon. Nakahanap ng pondo from PhilHealth, from PDSA. Di napunduhan, di nagkaroon ng korupsyon. Ganun lang yun. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live to karon mo ni si Ate ang Matagalog Yero. So mo ni ang atupan ni Ate. Ginoon man ko. Dami kap. Sangay. Ano ko rin mo kalat. Babak. Ano anay gansang tanipet sa nagyod og atop. Ug karon natin sa yung masulti nga nahumana og atop ang
inyong balay. Tao sin ta nakapakay dagay duha abu dai ta balay dai ita. Oh. Ano limang ka? So pila na imong edad ite? 39 naman gud. 39. So, na kay anak? Kabalay. Na kay anak. Naa. O sa pila ka so walo. So aya pagid mo nakaatop sa inyong balay sa inyong abuhan lugar ni ninyo. Abuhan na. So mo lang abuhan nila ate ilang gihimo. So dako kayong pasalamat. Sige te, salamat po.